Hello po sa inyong lahat. Tingnan po ninyong panahon sa labas. Oh, grabe. Bagyo. Kahapon pa to. Walang katapusang ulan. Oh. Grabe, bakas pa dyan ang hangin. Ngayon, nandito ako sa kwarto ni Oma kasi bubuksan ko sanali ang bintana ba. Pero umuulan man. Ay, grabe man. Mamaya na lang siguro. At maligo muna ako dahil pupunta dito ang mama ni Tobias at pupunta kami kay Oma. Bibisitahin namin siya. Nandoon kanina si Martin pero hindi nagtagal doon dahil timing ng pagpunta niya ay gagawin na yung coloscopy kay Oma. So hindi na siya kasi hindi din siya pwede magtagal din dahil hindi niya pwede yantayin ba kay may trabaho pa siya. Ako na lang pupunta doon. Ready na po ako. Hinihintay ko lang si Marita na dumating, yung mama ni Tobias. Maraming ulan, oh. Lakas talaga ng hangin. Parang may bagyo ngayon. Naligo pa naman ako, babasa. Hindi pa masyadong tuyo yung buhok ko, pero dinry ko siya ba. Nagmamadali kasi ako kasi ayaw ko na magantay yung mama ni Tobias sa akin. Si Uma, tumatawa na siya. Nasa bahay na kami, kauwi lang namin. Hindi kami nagtagal pala doon dahil madilim na kahit alas 5 pala. Alas 5, bago pa lang nag-alas 5. Isang oras lang kami doon dahil nga yung mama ni Tobias, umuulan kasi ngayon, tas ang lakas ng hangin, tas mamaya meron daw storm na sobrang lakas ng storm daw mamaya. Kaya ayaw niya na maabutan sa ganun na pangyayari, sabi niya. Kasi hindi naman siya taga Plettenberg, taga Attendorn pa siya. Magbiyahe pa siya ng mga 20 minutes papunta doon. Tapos mas mataas kasi yung Attendorn kaysa dito sa Plettenberg. So, mas bukid yung sa kanila. Mas mataas yung sa kanila ba. Tapos baka mag-snow din mamaya daw. Tapos sabi ko, okay lang naman dahil naintindihan ko din naman dahil ganyan din si Oma noon, nung bata pa yan si bata. Anong bata? Yung malakas pa si Oma ba? Hindi yan siya nagdadrive din ng ganyan. Kaya hindi na din, malabo na din yung mata ba? Kahit nga si Martin, ayaw niya mag-drive ng umuulan, tas sa gabi, madilim, tas sa winter, ayaw ni Martin. Kaya minsan, pag umuulan, lakas ng ulan, di kami maalis. Katulad nung linggo, pupunta sana kami sa sa Christmas market sa Essen. Hindi na kami tumuloy dahil nga umulan kasi nung time na yun. Sabi ni Martin sabi ko, wag na lang tayo tumuloy dahil hindi naman pa talaga nag-start. Start na pala sa Essen. Open na yung Christmas market nila ba. Sa kanilang pag maganda ang panahon kasi pag umuulan ba, parang hindi maganda magmasyal sa Christmas market dahil basa, magdala ka ng payong. Minsan pag maraming tao, siksikan. Sabi ko kay Martin, sunod na lang tayo magpunta doon pag masyadong na yung panahon. Kanina pala nagawa na yung endoscopy. Endoscopy pala yung sa kanina. Kay Uma, wala coloscopy. Basta nagawa na yung kanina kay Uma. At hinintay talaga namin kung anong resulta ng kanyang kanina sa check-up niya ba. Salamat sa Diyos at hindi naman po delikado, hindi tragisch. Tragisch ang sabi nila. Glaube ich, mache gleich Pommes oder so. Baligis gleich. Tanong tong anak ko kung ano daw ang lutuin ko. Sabi ko baka mag-french fries kami. Kasi magtinula ako. Gusto ko magtinula. Baka may manok ako dito. Bukog-bukog ba? Tapos meron pa akong gulay. Kaya gusto ko magtinula para din si Martin yan mamaya. Pag manok kasi yung ginagawa ko, nasabaw. Kumakain kasi yan si Martin. But kung di kaya baka, yung baboy lang talagang ayaw niya. Tinula, yung manok at saka yung isda. Yun, meron infection si Uma sa tiyan niya. At hindi naman delikado. Pero lang siya sa gamot. At medyo nabawas-bawasan yung pag-alala ko. Pero, syempre, nag-alala pa rin ako kay Uma dahil, yun kasi sa hospital, simula kasi nung Sabado, hindi pa talaga siya kumakain ng dahil bawal nga, dahil nga merong check-up na gagawin sa kanya. Inagawa na kanina. Tapos nung tinanong ko yung nurse kung pwede na siya kumain ng normal, mag-decision pa daw yung doktor kung anong pwede yung kainin ni Uma. Tapos hindi pa nila alam. Tatanungin pa nila yung doktor. So, hindi na lang din namin hinintay na
na tanungin niya yung doktor. Siguro pupunta ako bukas doon kasama si Martin. Bukas ng umaga. Siguro pagkatapos na mag-almusal ng mga pasyente sa ospital para hindi masyadong busy doon ba. Sama ako kay Martin, tapos baka sa hapon, balik ako ulit. Baka magdala ako ng konting pagkain dito sa bahay, baka gusto ni Uma. Or magdala ako ng yogurt nung ano ba, yung kinakain niya dito. So, dapat magtanong muna kami bukas kung pwede na siyang kakain dahil meron nga siyang infection sa tiyan. Ang tawag niyan dito sa Germany, Magenschleimhautentzündung. So, nagtanong ako kay Google, sabi ni Google, inflammation of the gastric mucosa. Yan yung ano sa tiyan ni Uma ngayon. Tapos, ano daw, ano lang siya sa gamot. May siyang gamot na si Uma iniinom. Siguro, ilang araw pa siya doon siya sa hospital. At sinabi din namin kasi, nung pumunta dito yung doktor, nung dinala si Uma sa emergency nung Sabado, kung pwede nila i-check din yung pacemaker niya dahil normally sa September pa sana yung gagawin. Ayaw naman ni Uma pumunta sa doktor. Nandun na siya sa hospital. Isahan na lang ba para hindi na magbalik-balik si Uma. Kasi normally last week, nagtawag kami sa doktor sa puso, sa ano ba, mag-check up kay Uma. Tapos hindi nagawa yung appointment dahil kailangan nila yung parang record doon kung anong klaseng meron si Uma dito sa puso niya. Hindi alam ni Martin kasi nasa baba nung time na yun. Sabi ni Martin tatawag na lang siya ulit kaya hindi siya naka-appointment nung time na tumawag kami. Kaya sabi namin na na lang, pupunta kami sa hospital personal or tatawag. Eh, hindi nangyari din na tumawag siya ulit kaya nangyari man kay Uma nung Sabado, yung emergency, di ba? Mabuti na lang talaga na dinala agad si Uma sa hospital at naagapan para hindi pa lumala. Yun nga lang, si Uma doon, napaka-dry ng niya, yung dito niya, yung labi niya dahil wala masyadong hindi siya mainom ng tubig. Pumunta ko doon, pinipilit ko talaga siyang mainom. Pag siya lang kasi hindi niya ginagawa, lalo na ngayon na hindi masyado yung maganda yung pakiramdam niya. Pero at least po na alam na namin yung resulta, napos-posan yung aming pag-alala. At sana hindi na magtagal doon sa hospital kasi manghina siya doon dahil simula pa nung Sabado wala siyang kinain. Puro lang mga mga hindi yung talaga na pagkain na mabigat sa tiyan dahil nga meron siyang inflammation sa tiyan na niya. Magenschleimhautentzündung sa German. Kaya yun po yung update kay Uma. Ako'y magluluto po muna dito sa aking tinolang manok. At mamaya, pupunta ako sa baba sa kwarto ni Uma dahil mamalansya ako sa mga damit niya. Nilabhan ko kasi yung mga damit niya. Ang mga damit kasi ni Uma, hindi ko siya nilalagay sa dryer. Yung mga ganitong damit niya ba? Mga pullover kasi siya na lumiliit. Pag nilagay mo sa dryer, na pumapangit yung niya. Si Uma guys, hindi pa naman yan siya mahilig mamili ng mga murahing damit pa. Yung mga damit niya, mga branded yan. Kaya ayoko na masira yung damit niya dahil nilagay ko sa dryer. Kaya sinasampay ko siya sa baba. Ituyo na plansahin ko hindi talaga yung plan siya ng sobrang init. Yung lang ba? Pero maganda yung pagkalagay ko sa cabinet niya. At maghiwa muna ako nitong gulay ba? Dahil nabili ko to siya sa Asian store doon sa Dortmund noong Sabado. Ang dami kasi kaya naisipan ko na gawin ko na lang siyang tinola. Lagay ko siya sa tinola ba? Dahil masira na siya. Di kasi ito nilagay sa ref. Tingnan po ninyo, nag-start na siyang sayang naman masira ang gulay Sustansya pa naman ang gulay sa maganda pa naman sa katawan natin ang gulay. Ito lang ilagay ko kaya wala na akong gulay na dito sa bahay. Ito na lang yung gulay meron ako. Gusto ko nga sana dumaan sa Ribi ba? Magbili ako ng may carrots pa naman ata ako. Lagyan ko din ng carrots yung yung gold. Sabi nga nung isa nag-comment ba, paraan lang yan, Mami Rose. Tama nga, Kung anong meron tayong gulay sa bahay la. Yan yung gagawin natin. Yan yung lulutuin natin. Hugasan ko pa ito kay,
Gusto ng mga anak kong kumain ng french fries. Papiliin ko sila kung saan dito gusto nila. Mas masarap to siya. May stock naman kami sa baba. Yung maggawa ako ngayon. At pakain natin sa mga batang may mga trangkaso. At kagawa man ako ng sabaw. Kumakain man yan si Pino basta manok. Konti. Para makaano siya ng... ano siya ba? Kundi pa inumin ko siya ng Ayan ang aking tinolang manok. Ito, kaganitong ano nabili ko. Oh. Yan po talaga yung gusto ko sa manok, yung mga may buto-buto ba. Oh, yan siya. Sabi ko kay Martin, kasi tinawagan ko siya. Pinaalam ko sa kanya yung resulta ng ano ni Uma kanina, check up ni Uma. Para hindi naman siya buwas-buwasan din yung pag-alala niya ba, tulad ng naramdaman ko din. Kaya sabi ko sa kanya na nagluto ako ng tinola. Sabi niya, kanina daw, bago siyang pumasok sa trabaho, may binili daw siya, nag-grocery siya ba? Para kain-kainin niya doon sa trabaho pag ano niya, break time niya. Kaya sabi niya, pag-uwi niya, baka hindi na daw siya kakain. Ko, itry mo pa rin tong sabaw. Ay, kaya sarap nito, oh. Yan. Madali lang naman yan malata ang ano, itong gulay na to. Tapos meron pa pala akong carrots na nakita. So, nilagay ko siya. Isa na lang ng carrots. Kaya konti lang yan siya. Okay na yan kasi sa wala. Yan lang yung gulay na... Hindi talaga ako palagi nag-ano dito ng gulay sa bahay ba? Sa stock ng... Wala na kasi akong gulay. Konti na lang. Ito na lang. Pak choy. Tapos nakita ko kagabi. Parang ano ba? Mamasira na siya ba? Kasi hindi ko siya nilagay sa ref din. Sabi ko, lutuin ko ito mamaya. Para ano. Ay, bukas. Sabi ko, lutuin ko ito bukas para hindi ito masira. Sayang naman. Binili ko pa naman to sa Asian store doon sa ano. Sa Dortmund. Yan, palatain ko muna ito konti yung ano. Yung ano lang. Mga 10 minutes pa. Tapos na yan, kakain ako. Yung mga anak ko, nag-french fries lang sila. Si Pionay, patry ko siyang pakainin ito. Ano ba? May konting kanin. Baka gusto niya yung lasa. Mga unta, kain na po tayo. Luto na ang tinola. Sarap maghigop talaga ng sabaw. Hindi ko masyadong nilata yung ano, yung pak choy ito ba. O yan, kain na tayo. Kaya gutom na, sobrang gutom ko na talaga. Pangalawang ano pa to. Kanina kumain na ako ng isang tinapay. Tapos ngayon, ito yung pangalawang ano ko ngayon sa araw na to. Kakainin. Yan, kain po tayo. Hala, oy, nag-snow na talaga siya, oh. Tingnan po ninyo. Dumami na talaga siya. Sing dami na. Siguro sa Lodinshide at doon sa Nordhelle, mas mataas kasi doon, kaysa dito sa amin, mas mataas sila ba? Ano yun? Mas maraming snow doon at hindi natutunaw yung snow doon pag ano, ganitong klaseng snow ba? Kasi dito sa amin natutunaw siya eh. Pero ano yan, madulas siguro. Buti na lang talaga na hindi ako sumama kay Martin. Hindi ako ano ba? Sumama na ako kay Martin kanina ba? Napunta doon kay Uma. Kung nandoon lang siguro ako ngayon, baka nagtaksi na ako pauwi. Takot ako maglakad. Baka madulas. Nako, yan pala ba ang ayaw ko basta ano ba? Marami akong ginagawa. Maghatid ako ng mga bata, magsundo. Tapos ganitong panahon na hindi talaga maiwasan na hindi ka mag-alala kay mataas pa nung daan dito sa amin. Yung kalsada namin, mataas pa ito. Mataas yung ano namin dito. Kaya takot talaga ako tuwing winter ba. Hala ka, nag-snow na day. Hala Mameros, lagot ka. Next week ako pa naman maghatid ng mga bata kay pang umaga si Martin. Tingnan po ninyo ang ginawa ni Marita. Ang ganda. Marita ba? Yung mama ni Tobias ba? Yan yung hilig niya oh. Handmade po talaga yan lahat. Yan yung kabisihan niya araw-araw. Yan yung ano niya doon sa bahay niya. Kasi nag-iisa lang din yun siya sa bahay niya. Wala naman siya masyadong ginagawa. Ito yung kinakabisihan niya araw-araw. Gumagawa siya nito. Bigay daw to niya sa inaanak ni Raquela. Bagong ano ba? Bagong panganak pa lang. Sabi ko, sino naman magdala nito sa Pinas? Tinanong niya ako kung magpadala ako ng package. Ito ko din, kinuha naman yung package ko noong September pa. At tawag nito
Baka mayroon akong kakilala na uuwi, padala ko na lang. Dalawa yung ginawa niya, puro dress. Ito pa yung isa. Oh. Diba, ang ganda. Ang ganda ng kulay nito, oh. Lahat po to ay handmade po talaga pang gawa ni Marita. Grabe, namangha po talaga ako sa gawa niya. Si Fiona din, ilang beses na din niya ginawan. Medyas, at ano yun, yung blazer din, ginawan din niya si Fiona. Ngayon, ginawan na naman niya si Fiona. Pakita ko po sa inyo. Pakita ko muna to sa inyo, itong, ano na to. Oh. Sa ano din to, kay Rafaela din to. Ibigay dito ni Rafaela doon. Nung pagpunta ni Rafaela dito, last time, nung summer, nagdala din si Rafaela nung pag-uwi ng damit din. Kaya nagawa din yung mama ni Tobias. Dinala ni Rafaela. Binigay din niya sa inanak niya doon sa Pinas, kapitbahay namin. Ito naman ngayon, may ginawa na naman siyang bago. Hindi ko alam kung saan ito bibigay ni Rafaela. Palagi man sila nag-uusap kay mag-video call man yan sila palagi ni Tobias at mama ni Tobias. Ito naman kay Fiona. Oh, ito. Pang ano ni Fiona, gamit niyo na tinglamig na ba? Ginawan din niya si Fiona ng ganito. Partner daw to sa ginawa niya na blazer. Papakita ko po sa inyo yung ginawa niya kay Fiona. Kasyang-kasya din kay Fiona. Gusto din ni Fiona suotin yun. Ngayon naman si Fiona gusto matuto ng ganito. Kaya nakikita niya mga ginagawa ni Marita. Gusto niya matuto. Meron na siyang ganito. Bumili na si Fiona. At meron din si Fiona ng needle na. Binili na din ni Martin. Bilihan na din ni Martin. Kung may oras si Marita, ay ano ba, si Fiona, kasi si Fiona busy sa eskwela kasi ngayon. Ano ba, busy siya sa kanyang, last time, tuturuan sana siya, ganyan lang, wala oras si Fiona. Alas 4 na ba yan, uuwi si Fiona galing eskwela, alas 4 siya matapos, alas 5 kami darating sa bahay. Kasi minsan si Marita, kasi yan siya, may trabaho sa Bikere, pero minsan-minsan lang naman. Hindi pa nagkataon yung magkatugma yung oras namin ba, kaya hindi pa niya naturuan si Fiona. Noong high school ako, meron kaming project na ganito. So, nakalimutan ko na ito paano ito gawin. Pakita ko itong partner nito ni Fiona. May partner dito eh. Ito, hiontin may uma. Ito, ginawa niya kay Fiona to. Nilaban ko na nga ito isang beses. Ito din kay Fiona din to. Ginawa din to ni Marita. Handmade din to. Magkaiba ng kulay. May iba, may pagka siya. Kukmal, mas Marita ni Maklay. De volte tante Raquel given Philippine. Siya no. Ang kumal, das ist für dich, hat sie gesagt. Das wird schön. Aber probier mal, ob das jetzt passt. Okay. Try daw. Wow, fast. Kasya kay Fiona. Bagay-bagay, matabunan yung tinga niya. Nein, die hast du doch schon die. Nichts anderes. Ja, nein, nur dann, das ist von Tante Raquela. Und das ist die Tochter von Tante Raquela. Sie hat noch keine Tochter. Sabi das anak daw ni Raquela to. Sabi ko, mo lang ito ibigay sa anak na lang sa Raquela. Magkaanak ng babae. Das kann nicht für meine Puppe. Ngayon, nilinisan ko ang bed ni Oma. Lagyan ko ng ano ba. Ito bagong pinalitan ko ng bagong cover yung bed niya. Special kasi itong bed ni Oma para to sa mga Decobitos ang tawag na na to, yung niya, yung bed niya. At ito naman nilalagay namin to siya pang din to para mabasa yung bed niya. Ito ay pwede malabhan, sobrang kapal nito. Pwede to siya malabhan. Yan ang una naming nilalagay dito sa bed ni Oma. Yan ang una naming nilalagay. Tapos itong pangalawa. Pagkatapos, ito yung pangalawang nilalagay namin sa bed ni Oma. Ito naman siya, isang beses lang to gamitin. Nilabay na to siya. Bali, dalawa. Yan, ito pwede ito malabhan. Ito naman, so, isang beses lang. Ito ay, buwan-buwan dumatating ng ganito sa amin. Dalawang Ito, buwan-buwan dumadating sa amin to. Siguro 120 lahat. Yung ganito. So, yan ang nilalagay namin sa bed ni Oma. Ito naman, malabhan naman to siya. Nakakatanggap kami nito every year. Sa isang beses lang din, apat na ganito. Kaya man to siya, malabhan man to. Yan. Yan ay bayad lahat ng insurance yan ni Oma. Kaya lang po, si Oma nababasa pa rin kasi yung diaper kasi niya, tinatry niya yung tanggalin. So, hindi na siya maayos pagkalagay doon ba. Tapos pag umiihi siya, lalo na pag matagal siya natulog kasi pag umaga, matagal siya matulog sa umaga, sobrang puno yung diaper niya.
Ito, sobrang basa. Ito din minsan mabasa siya. Pag ito mabasa, nalalabahan ko talaga agad kay mabaho o yung ihi ba. At yung kumot niya, basa din. Pati yung damit niya. Kaya halos araw-araw kami naglalaba ako ng damit ni Uma ba. So, yan, yung bed niya, linis na. Hindi pa naman uuwi si Uma ngayong week na to. Next week pa. Kasi mayroon pa siyang antibiotic na iniinom. Hindi sabi ng nurse kanina, siguro magstay pa siya ngayong week na to doon. Siguro next week. Pero hindi siya sure. Decision ng doktor yon. So, ito naman mga maliliit na unan. Ito ang nilalagay namin sa gilid ni Uma para para maayos yung pagkahiga niya ba. Ito nilagay din ko din minsan dito para sa paa niya. Nilagan ko din ng unan dito para yung paa niya itaas ba. At dito sa gilid, nilalagyan namin ng unan, dyan din. At meron pang isang unan dito. Itataas naman yun siya. Itaas natin. No. Yan siya. Diba? Wala pa naman si Uma ngayon. Pero ni-prepare ko na para pagtawag ng taga-hospital na uuwi na siya, tapos na, diba? Hindi na ako magmamadali. Yan, ganyan po yung pagkalagay ng ni Uma sa bed niya. Yan siya. Araw-araw po halos naglalaba kami ng kumot ni Uma kaya nababasa nga. Kunting ihi lang, maamoy na kaya. Tinatanggal ko talaga at nilalabahan ko kaya dami kong labahan talaga araw-araw. Yan o. Ang dami pa naming kamatis na dito sa bahay. Kaya gagawin ko siya ngayong ni-mix ko na para magawa tayo ng yung ginagawa kong pasta ba na mayroong mga seafoods. Tapos itong ilagay ko na sauce at saka itong shlagsa na cream. Yan, ilagay natin. Mix natin yan dyan maya-maya. Tapusin ko muna ito at lagay ko dito lahat ang ating tomato.